Network Entertainment. May mga virtual and augmented reality environments na ang specific nila na purpose ay pang-training. So, kunyari, kung nakikita nyo to, may warehouse at saka may critical operation rooms. So, kung alam mo kaagad kung saan naka-locate ang mga bagay-bagay, lalong-lalo na kung medyo maliit sila, yan, yung mga buttons, saan mo mahanap yung ganitong klase ng switch? O kaya, for example, sa isang napakalaking warehouse, saan mo mahanap yung ganitong category ng product? Kung nasa loob tayo ng isang virtual or augmented reality environment at ang ating task ay makabisado ang mga bagay-bagay sa loob nun, makakatulong ba o hindi na meron kang maliit na window sa iyong head-mounted display sa mismong pagkakabisado nun? Welcome to Behind the Science podcast. New episode every Thursday at 7 p.m. Magandang araw mga kapwa-scientista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. So ngayon face-to-face yung recording natin ulit dahil bumisita si Sir Nico sa Tokyo for a visa application for a conference or something. Tapos ayun, check niyo yung previous episode niya. Hindi ko na alam anong episode number. Pero yung story nito, yung nag-online recording kami the day before nito. Tapos sabi niya, pupunta siyang Tokyo. Tapos sabi ko, sige, record na lang tayo ng isa pang episode na face-to-face. Live via satellite. Nandito tayo ngayon sa Tokyo Station. So, kaharap namin ngayon actually yung mismong station. So, anyway, yeah, hello. At least nakita natin today in person, live. And so, sige, the usual na introduction natin. Ako si Paul Flores, ang inyong host, and our guest is currently an assistant professor of the College of Information System Science and Engineering at Ritsumeikan University in Osaka, Japan. He finished his Bachelor of Science in Computer Science, minor in Literature in Filipino from Ateneo de Manila University in 2013, and taught in his department from 2014 to 2016. He continued his graduate studies at Nara Institute of Science and Technology, where he received his Master of Engineering degree in 2018 and Doctor of Engineering in 2022. For a decade now, he specialized in performance and perception effects of mixed, augmented, and virtual reality for education and training purposes. Aside from research, he enjoys visiting museums and gardens, and he writes poetry as well. So without further ado, let's all welcome Dr. Nico Reginio Caluya. Hello. Hello ulit. Part 2. Welcome ulit sa podcast. So ang topic natin ngayon, medyo extension siya nung previous episode natin with Sir Nico tungkol ulit sa virtual reality and augmented reality. And since usual natin na program ay bago natin discuss yung paper ay kilalanin muna natin siya. So ngayon, itutuloy lang natin yung pagtanong ng journey niya as a scientist dun sa previous episode. So check na lang yung previous episode. Yes. Kasi I think natapos yung kwento nun kasi yung papel na diniscuss namin yesterday ay tungkol sa Igpao Intramuros, which was a paper published back in 2015. So 11 years ago na yun. So may naiwan na importanteng part which is yung journey ko mula outside Pilipinas hanggang makagraduate ako ng PhD. So yung i-discuss nating papel, yun yung parang pinakadulo nung mismo kong journey kasi journal paper siya at yun yung kailangan kong matapos para maging finally Doctor of Philosophy. Yan, Doctor of Engineering. So yun, so after 2015, natapos na yung project na yun, and then nung 2016, sabi ko, okay, kung hindi pa ako makakakuha ng scholarship, so trinay kong kumuha ng MEX scholarship from Japan. So, nandito tayo ngayon sa Japan. So, MEX din yung naging scholarship ko for anyone curious. Oo. So yun, ang nangyari, parang, kung hindi ko makukuha yun, hindi tutuloy ko na lang yung masters ko sa Pilipinas. Pero dahil natuloy nga naman, at napagbigyan tayo ng opportunity na maging
scholar ng bansang ito. Yan. Naging master student ako ng Nara Institute of Science and Technology. Which is, kung napanood niyo yung previous episode, doon ako nag-internship noong 2013. So yan, dahil naging augmented reality yung main topic ko ng internship, sabi ko, tuloy din natin. Gawin ko rin augmented reality, virtual reality yung focus or specialization ng master's degree ko. When in turn, pati PhD, doctor's degree. So yan. Ay, wait. Curious pala ako kasi 'di ba nung undergrad ka sa Ateneo, nahilig ka sa poetry. Yes. 'Di ba dito sa Japan, parang yung sikat na poetry ay lagi kong naririnig yung term na haiku. Yes. So dito nagagawa mo din ba 'yun? Oo, ang fun part naman lagi kapag nagsusulat na hindi academic, na hindi scientific, pwede kang magkaroon pa rin ng panahon para magsulat ng mga ganon. So, shout out na lang din sa Taludtod, DTD. Yan ang online journal ng mga up and coming Filipino poets tsaka mga poems co-edited ni Kai Paredes tsaka ni Paulo Chausas. So yan, something na hindi scientific masyado, pero So doon mo pinapublish yung mga poems mo. oo, nakapag-publish ako ng isang beses. Yeah, hindi pa ako nakapag-publish ulit, pero Sample naman, sample. hanap tayo ng ibang bagay. Sige nga, kung maaalala ko, sige, tingnan natin alalahanin ko. Na on the spot eh. Oh, bigla ako na on the spot. Umi no kaze, nemuki o sasou, kimi no iki. Ayan, 575 yun. Naalala ko pa talaga. Ang translation niya sa Tagalog, hindi ko maalala kung ito talaga yung mismong ginamit ko. Simoy ng dagat na papatulog ako sa iyong hininga. Yan. Yun yung rough translation. No? Bakit dagat yung naging inspiration? Malapit ba sa dagat yung Nara? Di ba kagubatan yan? Hindi naman. Pero kasi, nung pinasa ko rin kasi yun, apat na tula yun. Tapos merong yung kada isang tula, siya, haiku about a season. Tapos yung isang season, summer. So nasa summer tayo ngayon kasi kaya yun yung naaalala ko. Tapos meron din akong tula na tungkol sa Tagsibol, Taglagas, tsaka sa Taglamig. So yun, may apat. Tapos dun sa website, makikita ninyo yung tatlong version ng kada isang haiku. Meron siyang merong Nihongo, may English, tsaka may Filipino. Di ba? Nice. Behind the science, tapos naging behind the poetry ang natin ang episode today. Actually, maganda din yun i-discuss yung mga ginagawa na hobbies din ng ibang scientists Yes. na outside of science. Kasi may isang previous episode naman tayo tungkol naman ito sa pagbabanda ng isang PhD student sa Taiwan. So outside PhD, nagbabanda siya. So yun din yung gusto ko din sana i-highlight din sa podcast na mga hobbies natin mga scientists outside. We go beyond science. Marami tayong mga bagay na hindi lang basta lab work at puro kulong sa loob ng kwarto. Oo. Kulong sa loob ng lab. Tapos, 'di ba sabi mo din mahilig ka magpunta sa mga museum. So dito sa Japan, anong mga museums yung mga pinupuntahan mo? Like, ano ba sila? Mga art museum, science museums? Ang magandang part, kasi galing po ako ng Osaka ngayon. So nasa Tokyo kami ngayon, pero galing ako ng Osaka. So doon ako nakabase ngayon. So ang isa sa mga pinakapaborito kong lugar doon sa Osaka, ang pangalan niya Nakanoshima. So Central Island. So doon sa Central Island, makita ka ng isang malaking museum complex. Nandun yung National Museum of Art ng Osaka. Nandun ang Osaka Science Museum. Tsaka Nakanoshima Museum of Art. So yun, yung tatlong yun, laging pinupuntahan yung mga yun. So kung sa Osaka ako pumupunta. Sa Kyoto, meron din, marami. Kunya mga Museum of Modern Art ng Kyoto, nandun, tsaka Kyocera Museum of Art. Yan, madalas akong umiikot-ikot doon. So baka makita niyo ako doon pag bigla kayo nag-tour papuntang Japan. Ay, balik tayo sa Nara. Nara yung di ba? Madaming deer. Maraming deer. So doon sa university niyo, madami bang deer doon sa campus or
medyo rare naman ng konti. Ang nakakatawang part ay kung titingnan niyo sa Google Maps, ang Nara Institute of Science and Technology ay nasa Icoma. So medyo north part siya. So almost bordering, hindi nga almost bordering on Kyoto at saka Osaka. So may parang tri-state area kami ganyan. Tapos ang nakakatuwang part dun sa Nara Institute, ano siya, pinatag siya na lupa. Pero ang kalapit niya mga bagay na nandun, mga palayan at saka mga kawayanan, ganyan. Mga inaka things, mga provincial na mga bagay-bagay. So, kung minsan may deer, pero hindi pa nung nagstay ako doon, wala naman ako nakitang deer sa mismo kong dorm. Kasi nandun din yung dorm eh. Pero ang madalas na nandun, mga tagak, Anong tagot? as in mga heron, ganyan. Ah, Yan. Tapos mga wild pig, inoshishi. Yun yung tawag nila dito. So, yun. Pero yung deer, yun, pinupuntahan ko yung mga deer kasi ano lang siya, mga walang 1 hour nandun na ako eh. So, ang Nara Park, doon ako madalas nagsistay pag kunyari nasa-stress ako sa research, ganyan. Parang pinapakain mo ba yung deer? minsan pinapakain ko yung mga deer. Minsan meron akong paboritong doon, pond. Tapos doon ako nakaupo. Ang pinapakain ko kalapate. Akala ko pinapakain mo yung kalapati sa deer. Hindi naman. Okay. Hindi. Parang parang medyo yun, wild. Nagulat ako niya, tapos, okay, mali palang pagkaintindi ko. So yun. Pero ang Nara sobrang special niyan sa akin kasi syempre yun yung una kong experience ng winter time, ng panahon na malayo talaga ako sa pamilya, ganyan. Kasi syempre kailangan lagi ka nandun. Pero at the same time, masaya din sa nice. Hindi rin ako masyadong nalungkot at the end of the day kasi malaki ang Filipino community doon ngayon. As in, alam mo, parang mga 13 years na ever since yung internship. Pero hanggang ngayon, marami pa rin Filipino at kilala ko pa rin yung mga tao na nandun. So, yun, masaya, mga nice people. Hello, mga nice people, kung napapanood nyo to. Yun. So, very nice yung experience mo. Very, very nice. Pun intended. Yung pala, curious ako sa Doctor of Engineering na degree. Ano ang tawag sa inyo after that? Doc or engineer? Hindi, kasi yun din ang tinanong ko sa mga tao. Parang, ano ba talaga? Master of Science o Master of Engineering? Tapos, Doctor of Philosophy ba or Doctor of Engineering? So, I think lang kasi siya. Kasi, dahil lang din sa way na tinawag yung research namin. Kasi kung yung research mo ay pure science, marami rin naman kasi sa amin sa NICE na nagtapos ng Master of Science. Pero ang nila, mga field nila ay quantum, diba? Quantum physics, yung mga tipong very theoretical, as in parang halos walang engineering aspect. So kung part ka ng ng department namin na information science, halos lahat ng mga labs na nandun, engineering yung perspective. So, ibig sabihin, pag graduate ka, Master of Engineering, Doctor of Engineering. Ganon. So, minsan nga nakakatawa kasi tinatawag nga Meng at saka Deng. Diba? Hindi MS, kaya hindi PhD. Pero ang tawag pa rin sa mga sa mga tao, doctor. Pero recently, hindi ko rin naman siya nagagamit masyado as like, kailangan may doctor yung pangalan ko. Sensei naman tawag dito. Sensei naman ang tawag. At saka, yun nga, as in from doctor, after ko graduate, naging assistant professor ako. So, hindi siya masyadong big deal. Pero kung tatanungin mo kung doctor nga ba talaga or engineer, doctor. Kasi kung engineer, kailangan pa ng mga board exam siguro yun. Okay. Mm. Ito din pala, Gus. Pwede mo rin bang i-share yung journey na yun na from Nara, napunta ka sa Osaka? Like, paano yung job hunting dito sa Japan na nakuha mo yung assistant professor? Sobrang importante rin nung piece ng information na yun. Dito sa papel na pag-uusapan natin. Kasi yun, parang at that time, parang July or August 2021 na. So, dapat, gagraduate na ako ng September 2021.
pero hindi ko nakuha yung reviews ng journal in the right time. So ibig sabihin hindi ko pwedeng ma-submit yung name ko as like a potential graduate for September. Kasi kailangan may publication bago Kailangan may mag-final publication. defense. Yun ang importante. So, nung panahon na yon, sabi ko, okay, edi sana pwede pa rin akong maging researcher, meron pa rin akong stipend. As in parang makapag-work man lang ako ng 6 months bago ako magbabay. Gusto ko talaga na meron pa rin akong trabaho dito sa Japan. So, sabi ko, okay, game, magano tayo, parang postdoc pero wala pa yung PhD part. Parang ganong type. So, naging researcher din ako dun sa lab for 6 months. And during those 6 months, sobrang thankful ko kasi akala ko parang wala na akong makukuhang anything. Kasi ever since parang siguro January or February 2021, nagja-job hunting na ako. So, nag-try akong mag-submit sa kunyari dito sa Tokyo, iba't ibang universities. Dahil may science museum dito na try gusto ko rin Nag-apply ka rin doon. nag-apply din ako kasi may opening pala. Pero yun nga, parang ang hirap sabihin na okay, kailan ka graduate Ganon. Pero nung siguro around June or July 2021, sabi ko, wow, may listing ng Ritsumeikan University College of Information Science and Engineering na post. Tapos naka-English siya. As in, ang hinanap ko kasi usually dun sa website na tinitingnan ko lagi, puro lahat sila naka-Japanese. So medyo kinakabahan kasi para Anong lagi. website to for anyone interested? Ang pangalan niya ay JRECIN, so JRECIN. So hanapin niyo siya. So makikita ninyo lahat ng mga postings doon about available positions ng assistant professor, postdoc, associate and professor, meron din. So, makikita niyo kung ano yung requirements nila, tapos meron mga salary ranges din, tsaka mga benefits. So, nung tinignan ko yung sa akin, parang sabi ko, ang saya kasi, English. hindi na ako nag-hesitate na, try natin. Tsaka Kansai siya. So, ang Kansai ay Osaka, Nara, Kyoto, Shiga, Wakayama. Yan, yung area na yun, yung region na yun na almost like West Japan. Sabi ko, gusto ko sana ng ganong klase ng trabaho kasi ayoko nang lumayo. Kasi nasa Nara na ako eh. So, sana may mahanap akong ganon. Doon sa requirements nila, sabi nila, merong 2 years daw muna ako sa Shiga, tapos another 3 years sa Osaka. So, since 2022, yun, nag-move ako from one prefecture to another, 2022 hanggang 2024. Lumipat ako to Shiga kasi may campus sila doon. Tapos after 2024, ayan, lumipat na ako to Osaka. So Osaka boy na ako after. So pangatlong taon ko na to na nandito ako nasa Osaka. So yun, masaya yung part na yun kasi parang bumalik ulit siya sa usual na pinag-teaching demo ka, tapos nagtanong about like anong klaseng research yung gusto mong gawin. Paano yung teaching demo? English din? Or English din. So, lahat ng subjects na tinuturo mo, English sila? Yes. Ayos So, ang mga tinuturo ko ngayon sa current school year ay Python, Java, C. Dati ako nag-computer graphics. So, computer graphics na lecture. Yun yung forte ko. Tsaka mga project-based learning. So, mga tipong magte-team up yung mga estudyante, tapos magka-come up sila with an AR or VR solution to a certain Parang hackathon. Parang ganon. Pero pero in a weekly format din yan. Nice. Yun yung masayang part. Parang that time, sabi ko, buti na lang hindi agad na-accept yung papel. At saka pangalawa, hindi basta-basta yung mismong process. Kasi kung siguro na nakuha ko yung iba pang mga positions, siguro nasa Tokyo ko ngayon. Pero dahil doon, ayun, at least nasa Kansai pa rin ako. At ako ay balak ko pa rin talaga mag-renew ng contract. So, sana mag-stay pa rin tayo. Hindi, well, I mean, that's the end goal sa lahat ng mga akademiko, sa lahat ng mga nagbabalak mag-professor, tenure.
Pero medyo competitive yun syempre. Ah. So, ngayon at least sa current um, career climate ng mga professors. Ayan, at especially sa Japan, mahilig sila na parang 5 years 5 dito, years. tapos 5 years sa ibang university, tapos Parang yung nagro-rotate sila, no? Parang mm, para hindi ka magsawa dun sa office. yes, yan. Ano yun, importante rin daw sa kanila yon kasi nga parang pag nagstay ka rin kasi syempre sa isang lugar, mahirap siya. As in Mm. parang hindi ka masyadong may expose sa ibang tao, Ah. sa ibang systems. Pero yun din nga, medyo nakakahilo lang yung ganong klase ng buhay na parang sana yung mga, kung lilipat ka nga Ang talaga, hassle pa naman nung paglipat ng bahay, paglipat ng city, kailangan mong yes, pumunta sa city, munisipyo, city yes, hall yes. para pag-asikaso ng mga ganitong things. Nakakatatlong city hall na po tayo ngayon as of June 2026. Sana hindi pa po dumagdag. Pero I mean at this point kahit sabihin kong lagi akong gumagalaw, thankful pa rin ako dun sa mismong opportunity na dito ako magtrabaho at dito ako mag research. Kasi nga syempre iba yung attitude ng mga Hapon towards scientists Ah. at researchers. Ramdam naman natin sa mga Yes. sa mga mixed scholars natin. Yun. Ay, ito last question bago natin i-discuss yung papers. Mm. Kasi sabi mo nagtuturo ka ng programming. Mm. Tapos parang yung mga Japanese students may reputation sila na ang galing nila sa programming. Mm. So can you compare and contrast yung experience mo nung nagtuturo ka sa Pilipinas Pilipinas. compared na dito? Sabagay, hindi, ang magandang part din pala na nandito ako na as an assistant professor, yung tinuturuan ko, hindi lang sila basta Hapon. As in, international ang audience natin. So, Ah. ibig sabihin, may mga international students din tayo from different countries. Siyempre, ang kaibahan lang talaga, kailangan kailangan talagang tayo striktong Filipino o kaya striktong Filipino, striktong English as in minsan like the start of 2022 when I was doing my usual lecture, bigla akong magtatagalog tapos parang ha? Ayun. So ayun, at least siguro ngayon Ano yan, sinasabihin mo ng, di ba? Di ba? may mga mga tipong ayun, ganun or ganyan. Medyo mahirap yung part na yun pero naayos ko na rin naman siya. Pero siguro pag sinabi mo, naintindihan nila yun na naglalag ka. Ano Ano, may mga ganong moments pero yun nga kung pag-uusapan ng ang student performance syempre magkaiba pa rin talaga ng context kasi nga pag kunyari sa mga estudyante na galing Pilipinas karamihan din kasi sa mga computer science people na kausap ko nung nasa Ateneo pa ako meron marami sa kanila scholars din. So ibig sabihin syempre sila yung mga tipo ng henerasyon na hindi pa alam mo yun, nakaahon, hindi pa nakakuha ng sarili ng laptop until that time. So talagang ang main focus talaga nila ay bago ang lahat. As in, yung programming mismo, yung mismo konsepto na may computer ka na pwede iuwi. Ganyan. Tapos yung sa ngayon, yung sa mga ngayon, sa mga estudyante ko ngayon, ang kahirapan lang for me, at least kung nagtuturo ako, kanya-kanya rin kasi sila ng pinanggalingan eh. So, mahirap din mag-adjust na parang alam ng ilang estudyante kung paano na mag-program. Tapos merong iba na parang papasok sila doon sa course na wala, as in zero. So, paano ka mag-introduce ng programming kung yung iba mabobore or kung yung iba sobrang steep ng learning curve. So, yun, mga ganong klase ng bagay. Pero pagdating sa performance, halos pareho lang din naman. As in, ang naging ang siguro magiging division lang kasi nga 2016 to 2022 ako naging estudyante ulit. Hindi ako nag-teacher. So, yung division noon ay before 2016 wala pang AI, like generative AI. After 2022, yan nagsimula na silang
nagsimula na sila hindi magtanong sa akin. Kasi Kasi na tinatanong yung lagi nilang pag-debug na. Tapos parang ako, parang medyo importanteng tanong na gusto ba natin na magkaroon ng mga programmers na heavily dependent on Ah. Gen AI? Or gusto ba natin silang i-train na kahit walang Gen AI, kaya yan? Which is what happened before. 'Di ba? So yun, mga ganong klase ng differences. Ayun. So I guess madami na tayong napagkwentuhan. Siguro discuss naman natin yung main topic natin for today. So ang title ng paper na to ay Does Overlay Field of View in Head-Mounted Displays Affect Spatial Memorization? So ayun, can you explain your paper in one sentence? In one sentence. Tulad nung nakaraang episode, pwede siyang i-summarize in a question. And technically, yung title mismo ay Does Overlay Field of View? Question. Question talaga siya. So, kung isa-summarize ko siya, kung nasa loob tayo ng isang virtual or augmented reality environment at ang ating task ay makabisado ang mga bagay-bagay sa loob nun, makakatulong ba o hindi na meron kang maliit na window sa iyong head-mounted display sa mismong pagkakabisado nun. So kung gaano ka-effective. So yun yung one sentence Yun na yun. So ang importanteng part ay siguro kailangan mo nang malaman ng mga nanonood or nakikinig sa atin ngayon na ano yung overlay field of view, 'di ba? So, Ay, wait. Siguro bago yan, curious ako kasi sabi mo, kailangan i-memorize yung layout ng virtual. So, curious ako, ano yung practical application niya? Like, bakit mo i-memorize yung isang virtual world? Nasa Okay. game ka ba or something? Hindi kasi hindi lang kasi siya syempre para sa games. So, 'di ba nabanggit mo na rin naman sa introduction mo na ang isa sa mga sa mga forte or specialization ko ay for education and training purposes. So meaning may mga virtual and augmented reality environments na ang specific nila na purpose ay pang training. So kunyari, papakita ko sa inyo kasi meron din akong dalang slides. Pakita ko sa inyo. Prepared si Sir Nick. Prepared ng ako. slide Yan. So, niya. kung nakikita nyo to, may warehouse at saka may critical operation rooms. So, kung alam mo kaagad kung saan naka-locate ang mga bagay-bagay, lalong-lalo na kung medyo maliit sila, yan, yung mga buttons, saan mo mahanap yung ganitong klase ng switch? O kaya, for example, sa isang napakalaking warehouse, saan mo mahanap yung ganitong category ng products? So, syempre, mahirap yung tipong gagawa ka ng ganitong klase ng environment in the real world pero hindi mo na-train yung mga workers. So, ibig sabihin, mas maganda na meron kang simulation kasi kapag ginawa mo to, tapos pinatrain mo sila mismo doon, paano kung medyo importante or crucial, critical yung mga operations, mga tipong magpapakawala ng tubig, mag-a-adjust ng apoy, ganyan. Or for example, kung sa mga warehouses, parang gano'ng karaming kahon ang kailangan, ganyan, for specific products. So, Parang maganda din to gamitin sa mga mag-asawa para hindi laging nagtatanong si Mr. kay Mrs. kung saan nilalagay yung mga gamit. pwede. Lalong-lalo na kung meron talaga siyang organized system of shelves and cabinets para hindi ka na masabihan na ayun nandun, alam mo na ba? Alam mo na yun. Di mo kasi inaalala. Ganyan. Pwede kang gumawa ng digital twin ng sarili mong apartment o kaya ng bahay para para Yun palang maalala. meaning ng digital twin. Yes. Parang fancy term lang siya ng virtual reality. Oo, pero syempre, kung virtual reality kasi, pwede kasing fabricated lang talaga. Okay. Ang digital twin, talagang faithful representation siya ng something that exists in the real world. So parang pag minapa mo siya isa-isa, andun talaga yung mga bagay na yun. Kasi, nalayo ako sa topic natin kasi na-bring up yung term na digital twin. May nakikita kasi ako dati na yung goal nila, for example, gumawa ng digital twin ng garden. Parang may gagawin ka na experiment dun sa garden, doon mo na lang sa digital twin gagawin. Pero Kasi, curious ako dun, gano'ng ka-accurate yun? Like,
kung magmo-model ka ng something Mm. doon sa digital twin niya, ibig sabihin nagawa mo na yun before and doon sa real world, and gaano ka-accurate yung pag-replicate mo na yun sa real world Ah, papunta doon sa digital twin. hindi kasi madali siya kung alam mo kung paano mag-simulate. So kunyari, alam mo kung gaano ka kabilis yung growth ng mga halaman, ganyan. So ang iisipin mo na lang talaga doon sa digital twin, ang importante lang sa yung layout. Hindi mo na poproblemahin yung halaman mismo. Ganon. So, yun yung importanteng part. May Mayan na dumapo dito sa ating episode today. Pero yan, ang importante ay, kunyari, yun nga, kung kunyari itong garden na nakikita niyo dito sa likod, di ba? Ano yan, may box yan. So kung ano yung itsura ng box sa real world, yun yung accurate dapat. Pero kung kunyari, gusto mo mag-simulate na, palitan natin to lahat ng ibang halaman or ibang puno. Pwede. Digital twin pa rin naman siya. Kaso, yun nga lang, iba na yung i-envision mo doon. Speaking of twin guys, check niyo yung previous episode natin kasama yung aking twin. Hanapin niyo lang. So, yun lang, nag-segue lang yun dun sa ano. Anyway, balik tayo dun sa main topic natin. So, ano yung Overlay field overlay of view. field of view? Okay, ngayon, 'di ba, nakikita natin mga mata natin ganito, 'di ba? As in pag sinabi natin field of view, yung basically yung ano yung kaya ng mata natin makita, 'di ba? So, meron tayong tinatawag na monocular field of view, yung isang mata lang, or binocular field of view, yung dalawa. So, usually, ang binocular field of view hanggang dito, ayan o, pag nilagay ko yung kamay ko dito, kita ko pa rin yung dalawa kong kamay. Right, yan. So, ang nangyayari kasi sa mga AR o kaya VR na headsets, syempre nakaganito ka, 'di ba? Parang glasses. Pero para siyang alam mo yung minsan yung mga kabayo, minsan sa mga Yung nakatakip na taparoro ang single. tawag nila doon. So, yung mga ganyan, mga blinders, parang ganun din yung feeling ng mga tao kapag nakasuot ka ng VR or AR Kasi headset. tinatakpan yung gilid. Tinatakpan yung gilid. At saka, syempre, ang tinatawag namin sa human-computer interaction research, form factor. May form factor kasi yung head-mounted display na talagang according lang talaga sa kung anong kaya ng technology, magiging limited yung field of view. So, kunyari may iba't ibang klase ng headsets na may isang maliit lang na window. Andito lang siya sa harap mo. Yan, 'di ba yung glasses mo ngayon ganyan. So ngayon ang Meta meron na siyang Ray-Ban glasses na may augmented reality, 'di ba? Pero ang makikita mo lang doon, medyo maliit lang na window. So ibig sabihin, kung meron kang augmented na or mga virtual na bagay dito sa atin, makikita mo siya pero cropped siya. So hindi siya yung buong bagay. At ang mangyayari ay kung gusto mo talaga siya makita ng buo, kailangan mo lumakad palayo para masakop ng window or yung field of view yung mismong object. Kasi yan, so yun yung overlay field of view, and isa sa mga criticisms dati sa Microsoft HoloLens 2 na discontinued na ngayon sadly, yung ang tawag sa kanya yung optical see-through head-mounted display, kung saan mukha talaga siyang glasses. As in, kita mo yung real world. Tapos dahil yung screen mo ay semi-transparent, makita mo yung overlay dun sa mismong window na yun. Yun. Tapos, bakit siya naging importante sa akin? Kasi noong 2016 to 2018, nung nagma-masters ako, ganun din yung task. Parang, ano yung magiging epekto ng AR or VR sa pagme-memorize ng mga tao. So, trinay namin VR tapos AR, tapos parang lagi ko napapansin pag nag-experiment na sila, gumaganon sila. As in ganyan, yan. So, as in lumalayo sila mula doon sa target kasi nga hindi nila makita. So ang napapansin ko, pag gumaganon sila,
pinapabalik ko ulit sila sa posisyon. Kasi mahirap yung gano'n, parang hindi siya uniform. Kaya doon nagsimula yung mismo idea na parang sige nga ipag-memorize natin sila ng mga bagay-bagay sa VR. Tapos mag-simulate tayo ng 3 kondisyon. So, ngayon, eto, 'di ba 220 to? So, pag mineasure mo yung rotation mula dito hanggang dito, Okay. Gets. 220 siya, 'di ba? So, sa mga field of view ng VR, 110 lang. 'Di ba yung mga HTC Vive, yung mga MetaQuest. So, dun sa mga taong alam kung ano 'tong mga devices na pinagsasabi ko, yun, 110. Tapos, yung pinakamaliit, ginamit ko yung size ng HoloLens 2, 30 degrees. Tapos, meron kaming gitna. Kung may 30, may 110, sa gitna ng 70. Parang meron ba siyang effect? Model ba namin siya? Kung gano'n klase ng difference. So, yan. So, yun yung 3 main levels. Tapos, Tapos, tinest nyo yun sa mga tao. tinest namin ngayon sa mga tao. So, ipapata ko sa inyo dahil exclusive tayo at nasa live tayo na nandito. Ayan. Ito yung itsura nung 30, 70 at saka 110. Yung nasa gitna. Yan. So, 'di ba? Tapos ang field of view, ito yung, medyo madilim. Pero, hala, May yung lighting. yung lighting ko yata. Sige, gawin natin medyo dark. Ayan. So, ito yung sinasabi ko na 220, tapos ito yung 110. Diba? So, yun. Sobrang dami ng head-mounted displays. Kasi hanggang ngayon, marami pa rin mina-manufacture ng mga bagong AR displays na gustong i-match yung field of view natin. So, yan. Ang gagamitin namin yung nasa gitna, yung 110. Kasi nga, mas madali mag-simulate ng wide field of view. Tapos, i-simulate na lang natin yung maliit. So, yun. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo na truncation. As in, kapag tinignan nyo, dapat yung aso buo. Pero dahil meron kang maliit na field of view, parang naputol siya. 'Di ba? Medyo nakaka-bad trip pagdating sa experience. So, mga ganun. Ngayon, ang task ay paano kung memorization ang importanteng gagawin. So, for example, ito, 'di ba? Yan yung pinalaki namin yung cockpit ng eroplano. Ginawa namin siyang wall to wall, ganun. Tapos ito yung una naming Parang ang galing din pala Mm. kasi magagamit mo like for Mm. training sa evacuation. Kung na-memorize nila, alam na agad nila kung saan pupunta pag yes. Yes, ang galing. So yan, 'di ba? Yung suot niya ngayon, yan yung head-mounted display. Tapos, syempre, pwede na tignan kung ano yung nangyayari. So, eto, papunta dito yung word na to. Tapos doon siya nagsistay. So, yun. Ito yung 2018 na paper. Pero itong 2021, yun na yung extension. So, kung makikita ninyo, nandito na tayo sa task. So, ito yung task. May makikita niyo sa paper yan mismo eh. Itong 5 whiteboard panels, nilagyan namin siya ng grid. As in, may grid siya na puro squares. As in, panel 1, panel 2, panel 3, panel 4, panel 5. Para ma-simulate natin na ito yung buong field of view natin as people. Tapos, maglalagay kami ng isang maliit na red square, sa isang maliit na green square. Ngayon, ang kailangan mong makabisado, nasan si red square na to pag ito yung green square. So, ganun. So, ang importanteng factor nung mismong task na yon ay, syempre, pag magkatabi lang sila, madali. Kahit anong field of view, kita si red at si green magkatabi, magkadikit. So, ibig sabihin, madali lang yan i-memorize. Pero, pag kunyari, medyo malayo na siya, nandito yung isa, tapos nandito yung isa, maalala mo pa ba? So, mga ganong bagay. Tapos marami rin kami mga ginalaw na mga variables, mga tipong Bakit pala airplane yung napili yung scenario dun sa... so dun sa una. So, hindi kasi yung main idea ko dati, parang what if ipamemorize natin sa kanila yung mga ibig sabihin ng mga buttons.
Tapos syempre ang inisip ng mga tao ay medyo mahirap din kasi mahirap din namang gumawa ng sarili mong cockpit, 'di ba? 'Di ba? Medyo mahal mag-manufacture ng ganong klase ng training. Di kaya ng next funding. Hindi. Kailangan nating tawagan si Sensei. Sensei, isang eroplano naman diyan. Pero yun nga, nung napag-isip-isipan namin, what if gawin nating buo, instead of like nandito lang siya, as in pinalaki siya tapos sobrang haba ng way para ma-memorize mo yung mga words na yun. So yun yung nagsimula lang talaga siya sa okay, medyo mahirap din kasing kabisaduhin yung mga botones ng eroplano kapag kunyari hindi mo masyadong alam. Para kang nagme-memorize din ng anatomical structure. Ah. Ganun. May criteria ba kayo sa pagpili ng participants? Like, what if puro yan mga piloto versus mga non-pilots? Ang tinatawag natin sa user experiments at user studies ay convenience sampling. Kung nagko-convenience sampling lang po tayo, hindi tayo naghahanap ng like full-on experts. Kasi syempre, ang gusto lang natin ay performance effects regardless. Pero syempre, may mga HCI researchers, human computer interaction, na ang target talaga nila mga bata, target nila mga matatanda. Pero kapag kami nagre-recruit, estudyante. So may enough knowledge on English, enough na parang hindi sila colorblind, ganun. Yung mga ganung klase ng criteria. Pero pag sinabi mong piloto, parang medyo mahirap tumawag ng mga piloto, 'di ba? Kailangan namin ng parang collaboration with an actual airplane school. O kaya for example, ngayon recently napupunta tayo sa mga instruments. So pianist, guitarist, yun naman yung mga pero ibang episode ulit yun. Pero hindi pa namin na fully realize yung mismong experiment. Pero yun, convenience sampling, so mga estudyante, mga kalabmate na hindi alam kung ano yung mismong hidden agenda ng mismong experiment. Syempre kasi magkakabias yun, di ba? Yun, so ganon. So, ilan nga ba? Parang 18 yata ang nakuha namin. Tama ba? Tapos, may pag gumagawa ng ganitong study, kailangan nyo pa ba ng mga ethics form? Oo naman, syempre naman. Kasi kailangan yun para masabi namin sa journal na hindi lang siya basta parang wala lang, ganun. Pero meron din kasing mga survey na hindi mo kailangan ng ethical issues. Ang pinakamalaking factor lang kung bakit namin talaga sinubmit to ethics, posible kasi yung tinatawag nating cyber sickness. So pwede kang mahilo habang Actually, yan nga sanang itatanong ko din next kung may mga nahihilo. Like for example, halimbawa redundant no? Ako pag nagko-cruise sa mga research cruise sa dagat, pagkababa mo ng barko, minsan bigla kang natutumba kasi pakiramdam mo nasa dagat ka pa. Yes. So kapag sumusuot ba ng mga ganon for extended periods of time? Oo. Na may napapagod kasi syempre kailangan tight. Kailangan walang makitang liwanag mula sa outside source. So yun, ang sabi namin sa ethics, nakaupo lang sila pero ang chair nagsuswivel lang. Pero hindi namin sila papa-experiencein ng parang sobrang dynamic. Alam mo yung mga VR na roller coaster. Okay. Walang ganon. Kaya sobrang, 'di ba, panel na, whiteboard panel na 5. Bigla ko tuloy naalala yung nag-viral na video dati na pina-VR na roller coaster tapos nagpaalam natin pwedeng sumigaw. Sumigaw siya dun sa loob. Napanood mo yun? Yung tinulak. Yan, mga ganyan. So, syempre, yung mga ganung bagay, medyo na dangerous siya at saka syempre, kahit papaano, kung hindi mo alam kung ano yung condition ng tao, baka life-threatening yun. Kasi 'di ba, parang tinulak mo nga, tapos parang biglang nagkaroon siya ng concussion, ganun, or yun. So, mga ganung bagay, kailangan na ethics. Pero, at least nasabi namin, ito yung gagawin namin. Okay naman sa kanila. Yan.
So Yes. siguro to answer yung title niya na question, so may effect ba yung So, yun nga, di syempre nagawa nabigyan na namin kayo ng scenario na itong red at saka yung green yung kailangan mo i-memorize. So, 15 pairs yung kailangan lang i-memorize every time. Controlled yun, may mga counterbalancing na nagaganap doon. 15 pairs for Mm. for each angle na setup? Yes. Dami. Marami talaga. As in, ang kinaibahan, so kung makikita ninyo din sa paper, meron kaming mismong timeline. So, kung makikita ninyo, wait lang, pakita ko ha. Ang mahirap lang doon sa recruitment ko ay, kailangan magpakita sila sa day 1, day 3, day 5, at saka day 7. Yun. So, ibig sabihin, Haba pala nung Oo. experiment. every 48 hours dapat magre-reset ang memory mo. Ganon. Kasi gusto namin kahit papaano, kailangan mo ma-memorize siya. Pero babalik ka 2 days after. Tapos tatanungin namin, naaalala mo pa ba yung mga pairs? Yon. Kasi ang gusto rin namin malaman, aside from like within the environment, matatransfer mo ba siya into the real world? So ang ginawa namin, after 2 days, 48 hours, meron silang makikitang real-world counterpart ng whiteboard panel. So, Doon din sinet up nyo din. hindi, sa ibang kwarto, syempre. Para hindi sila mabias, di ba? Pero nakita nila. Tapos, papakita namin yung 15 ulit na minemorize nila last time. Tapos, point nyo nga sa amin kung nasan yung red at nasan yung green. Nakakatawa yun kasi kailangan namin bumili ng red na pointer, laser pointer, at saka green na laser pointer. Yan. Yung mga ganong bagay. Tapos, syempre natapos na lahat. Tapos, inanalyze namin. Wala. Answer is no. As in, does it field of view? Ang dami nating sinabi, di ba? Pero ang answer ay no. Wala kasing makitang main effect. Pero ang pinaka-importante daw ay yun nga, dahil field of view yung pinag-uusapan. Importante kung gaano kalapit yung dalawang i-memorize. Kasi syempre regardless kung nasan yung mismong targets, kung nandito siya pero magkadikit, maalala mo siya. Kung nandito siya magkadikit, maalala mo siya. Kasi bibilangin mo lang yun eh. Ang ginagawa rin ng mga tao, sinasabi nila sa akin, nahihirapan sila kung kunyari, yung dalawang square, nasa loob siya ng mismo whiteboard panel. Ang mahirap, yung isa nandito sa isang panel, tapos yung isa nandito sa kabilang panel. Parang nahihirapan sila na, nandito siya, pero hindi ko alam kung saan specifically dun sa grid. Kasi naka-grid structure yung whiteboard. Yun. Pero, ang magandang part, syempre naisip ko na kagad na, paano kung wala? Paano kung walang effect? Kung walang performance effect, nakikita rin naman namin yung ergonomic benefit. So, may isang field ang HCI din na ergonomics na parang tipong Kung comfortable ba sila. Hindi lang basta sa suot, pero actually, nung tinignan namin yung heat map, so kung babalikan ko yung presentation, di ba pinapag-swivel namin sila? Kung 110 degrees ka, hindi mo kailangan gumano masyado. At lumabas siya doon sa sa analysis. Kasi ang nangyari, yan, gumawa kami ng heat map. So ito yung itsura niya. Yan, nakikita nyo? Yan. So yan yung distribution ng swivels over across all conditions. So ang nangyari ay itong nasa gitna, yung y-axis frequency na yan. So nakita niyo yung outer ring. Yung outer ring, yun yung 30 degrees. Okay? Tapos 110 yung outer ring. Tapos yung inner ring, 30 degrees. So, kung makikita niyo yung kulay blue dun sa gilid, ibig sabihin, halos hindi nila tinignan dun sa angle na yun. So, ibig sabihin, yung 30, masyado silang gumagalaw. Pero yung 110, minsan nandito lang sila. Kaya, ang laki ng concentration sa 0 degrees. So, ibig sabihin, may ergonomic benefit din na gumamit ka ng field of view na malaki para hindi ka masyadong gumalaw. So, energy efficient siya for you and for the head-mounted display kung nakafix ka lang sa isang position. Yun.
at the end of the day, sabi ko, okay, wala nga talaga siyang performance effect. Pero marami rin kami na natutunan kasi ang iba pang mga bagay na naging curious kami, nagre-rely ba yung mga tao, pag nagme-memorize ba sila, nagre-rely ba sila sa edges o sa loob? Kasi malaking topic din yun na parang may tinatawag na landmarks or anchors pagdating sa mga memorization. Parang mas madaling maalala yung mga bagay sa kanto kaysa sa mga bagay na nasa gitna. Di ba? Yung mga ganong klase ng ideas. Pero, syempre, heavier siya on psychology na medyo mahirap ko na rin i-test. Pero marami na rin papers about human-computer interaction na ganun yung ano nila, focus na parang ilalagay ba natin sila sa gitna? Importante ba na nasa kanto sila? 'Di ba? Para kang naglalakad sa library. Tapos A, B, C, D, E yung yung ano mo, yung title ganyan. So yun. Siguro gusto ko lang din i-highlight yung kagandahan nito na pagka may negative result kayo, i-publish nyo pa rin yan kasi results are results. And of course, ilang beses na rin naman natin yun nasabi dito sa podcast at ilang beses na rin yun nasabi ng ibang guest natin. Kasi ano rin technical contribution din yun. Isipin nyo kung kunyari hindi enough na technical contribution na merong significant difference. Baka gawin nila ulit yun. Tas Masasayang lang din sayang lang yung oras at pagod. Pero syempre, meron din namang may benefit din pag replicate, pero ang challenge kaya nga palagi may future work section sa mga papers, 'di ba? Maraming pwedeng gawing modification. Baka mamaya dahil lang sa isang maliit na modification, makikita mo na kaagad yung effect, 'di ba? Paano kung kunyari hindi VR headset ang ginamit namin kundi AR talaga lahat, 'di ba? So, or for example, hindi red at saka green nag-square. Or kung Ganong blue at pink, no? pwedeng blue at pink o kaya black or gray. Medyo mahirap yung black and gray. Pero yung kahit yung mismong environment na parang syempre ang gusto namin maraming control, as in maraming makokontrol na variables. Pero kasi ang problema, ang natural working environment ng mga tao variable siya. Maraming pagkakaiba na parang hindi mo kayang kontrolin masyado yung kung paano yung itsura niya, 'di ba? Paano kung umaandap-andap yung ilaw, as in parang nag-flicker lang yung lights. Di syempre iba na rin yung effect nun, 'di ba? At saka for example, yun nga mga bagay na hindi namin inallow. As in nakaupo lang sila at magsuswivel. Hindi sila allowed gumanto, hindi sila allowed maglakad. Yun, importante mga bagay yun kasi kunyari ang main reason din pala kung bakit napunta ako sa memorization ay meron tayong tinatawag na memory palace. So yung memory palace dates back to Greek and Roman times na maglalakad ka tapos aalalahanin mo itong puno na to i-assign ko yung word na to. Tapos yung puno na nasa kabilang dulo lalagyan ko siya ng iba pang pangalan. So kung kunyari maaalala ko yung puno number 1 and puno number 2, maglalakad ako, ito yung pangalan ng puno na yun. Tapos, pag naglakad ako, ayun yung pangalan ng puno na yun. So, basically, gumawa ka ng memory palace. So, kung napapanood niyo rin si Sherlock Holmes, ganoon din siya mag-isip. Kasi, nakaganyan lang siya. Pero, minamapa niya sa loob ng utak niya, ini-imagine niya kung ano yung itsura nung mismong crime na isa-solve niya. Through like anchors, landmarks. Yan. So ganun siya kaimportante. Pero dahil magulo 'yon, maglalakad ka. Pero hindi lahat naglalakad in the same way. So kailangan namin silang paupuin. So dapat nasa isang lugar lang sila. Yan. Tsaka mas madaling kaya nga madaling makakuha ng heat map na pinakita ko. Kasi kung maglalakad, mahirap tayong Hanapin mo pa kung saan sila pumupunta, tapos saan sila nag-swivel. Tsaka aside from that, hindi mo alam kung saan sila nakatingin. 'Di ba? Parang pwede ako maglakad pero nakatungo ko doon sa kabilang side. Mga ganun. So kung naka-fix lang sila doon,
may head tracking information naman kami na pwedeng makuha. Yun na yung gagamitin namin. Tapos yun na siya. Doon siya nakatingin. Ayun, so almost 1 hour na rin tayo. For anyone Galing. interested, check nyo yung paper. Check nyo yung paper, basahin nyo. And, Published siya sa virtual reality ng computer and graphics ng Springer. Ayun, so the usual before we let you go, Sir Nico, ano ang mga ma-advise nyo sa mga aspiring scientists and researchers? I mean, siguro naka-embed na yun sa lahat ng mga pinag-usapan natin for today or for tonight na syempre a not so significant difference doesn't mean your contribution is not valid or not enough. Yan. May mga bagay na observations lang talaga at syempre nagwo-work lang siya with that kind of constraint. Tsaka pangalawa, yun, maghanap pa rin kayo ng ng opportunities. Yung konektado dun sa paghahanap ng career and whatnot. Parang this kind of like situations na parang hindi naaabot. Mga ganon, mga bagay na hindi dapat paglungkutan kasi apparently maganda siyang maging motivation. Parang hanap ako ng iba pang opportunity para mag-improve or para makahanap ng something new. Yan. Yun yung importanteng part nun. Tsaka pangatlo, dahil bigla ko naalala kung gaano ka-stressful ang ganong klase ng experimentation. Dapat ready kayo for yun nga, parang mga bagay na sobrang ikli lang ng preparation time, tsaka at the same time parang dapat ready kayong ready kayong mag-adjust. Kasi kung kunyari, paano kung si participant number 13 ay hindi nakabalik within 48 hours? Ay di wala na. So, Diba? parang ganun lahat sa mga experience, you can only plan so much. Yes. Kahit anong plano mo, may mga mangyayari na wala sa plano. So, Yes. kailangan yung mag-adjust accordingly. Ganon. Ayun. Tsaka mag-isip lagi kung ano nga ba talaga ang future work. Yan, lagi sinasabi sa akin na parang hindi siya research pag tapos na. 'Di ba? Pag walang nabuksang bagong tanong, parang hindi na siya research. Kasi kailangan mag-open siya ng bagong field of knowledge or some questions that need to be addressed further. So yun, that's why yun nga parang hindi makukumpleto ang isang research paper kung wala ang future work. Nasagot natin yung tanong na no. Ayan, does field of view affect the performance? Pero hindi siya nagtatapos doon. Napakarami pang ibang environments na pwedeng tanongin, pero ganun pa rin yung parehong tanong. Diba? Yeah. And last question, anything to promote? So last time, social media accounts mo? Social media. Wala, hindi po tayo nagko-concert. Hindi po tayo nagto-tour. Kung ipopromote, na-promote yung ko na yung mga kanina. poems mo. Yung mga poetry ko, yun nga, Taludtod. So, TLDTD. Hanapin niyo siya online. Meron din akong contribution to different translations. So, nagkaroon ng time ng 2022 to 2023 na parang ayoko na muna masyadong mag-prepare ng materials. So, try muna natin magsalin. So, nagsasalin din po ako ng mga tula from Filipino to English. So, yung mga well-known natin na Filipino writers, nag-come up sila ng isang collection or parang nag-gather sila ng translators tsaka ng poets. Tapos, sinubmit nila to, ano pangalan nun? Nakalimutan ko tuloy yung pangalan. Raven. Wait. Hanapin ko Sige lang. para truthful tayo sa name ng natin. Nagkaroon ka ba ever ng formal training sa poetry and yung paggawa ng mga haiku? Formal training. Hindi ko masasabing training. May meron talaga mga poetry clinic talaga. As in yung mga tipong nagpapa-workshop sila.
naging part ako ng Ateneo National Writers Workshop noong 2011, tsaka Ateneo Heights Writers Workshop noong 2010. So yun, ang ginagawa namin doon, as in parang magsasubmit ka ng mga tula tapos ipapakatay mo siya. Parang gano'n, para may review din sa Oo, mga tula. may review din. As in, parang ano, ang kinaibahan lang talaga, may scientific process na sinusunod ng mga scientific papers. Ang literary workshops, meron silang mga kanya-kanyang literary traditions. So, may kanya-kanyang flavor din yung mga tao pagdating sa pag-critique ng mga tula. Wait, hanapin natin. Wait. Yeah, ang pangalan niya ay Anomaly, ANMLY. Hanapin niyo yung Cognition, Contemporary Philippine Literature in Translation. So, naging part na rin ako nun. So, basta hanapin niyo, as in Nico Kaluya Poetry, o kaya Nico Kaluya Translation. May makikita kayong mga bagay na na-publish ko within the past 5 years, I think. Yun yung masayang part. Ayun, so gabi na siguro napansin nyo dumidilim na yung view namin dito. Oh. So, ayun, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat of course kay Sir Nico sa pag-unlock ng invitation. Okay. Maraming salamat din. Nakadalawang episode tayo in within 48 hours. Within 48 hours. Oh, di ba? Ayun, maraming salamat sa lahat ng nakinig at Thank you. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.